Alright, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa weekend edition ng ating Sports Corner PH interviews. At ngayong araw, makakasama po natin ngayon ang gold and bronze medal winner sa ginanap na Southeast Asian Rowing Federation Championships diyan po sa ICOM, Vietnam. Alamin natin kung ano ang naging pananaw at sentimiento sa naging performance niya all throughout this competition. Ang sinasabi nating future, yung pagbagong pag-asa ng Philippine Rowing, walang iba pa di si Christine Paraon. Christine, welcome back sa Sports Corner. Thank you so much. Hi, hi po. Good evening po. Thank you po sa invitation. Oo, this is actually the second time na makausap kita. Pero sa isang programa ko rin yun, naawak ko dati, Rated G. Nung time na yon last year, nanalo ka dun sa World Championships. It was bronze, no? Ano po ata yun yung nag-gold po ako nung last year po, yung 2023 po. Indoor po ata yun. Yun sa indoor. Pero on this competition, sa outdoor naman ginawa. And Yes of po. course, this is a Southeast Asian na regional level and natutuwa naman tayo dahil at least meron ikaw yung kaisa-isang Pinay na nakakopo ng ginto among all the entries na nakapasok yung Pilipinas and luckily siya pa naman ang nag-top place nga doon sa inyong event which is yung singles goals event. So first of all, kumusta na kayo right after the event? Back to training na ba ngayon, Miss Christine? For now po is my one week po na off kami. And baka this coming next week po, baka magre-regular training na po kami. So parang ano to recovery muna for about 1 week. Then of course, uh, after a week, back to training, back to conditioning. Kailangan mo rin pagandaan yung mga competitions na nakaline na for the latter part of the year. And I know, itong gold medal finish, magsisilbing extra boost na rin para umaani pa na mas marami pang medalya itong si Christine. But for now, itong Southeast Asian Rowing Federation Championships is your first competition yet. So, parang nakapag-compete ka na before sa nung this year lang. Nung last competition po namin, yung sa Korea po, yung kasabay po namin si Ate Jo nagpa-qualify. Sa quality. Nag-bro, nag, nag-bronze po kami doon. Nag-bronze po kami doon. Quad naman po yung laro. Yung laro po. Sino yung nakasama nyo doon sa quadruple? Doon sa Korea? Ah, ako, si Ate Ams po, tapos si Ate Sang, si Ate Tami po. Okay. So, pero unfortunately, hindi nakaabot ka doon sa gold medal o parang qualifying na rin for the Olympics. Tatangin nga nakapasok Hindi na. naman po, parang ano lang po yun, individual na game po yun. Iba rin po yung kina Ate Jo po na magpapa-qualify po. Iba po yun. So parang separate lang yun sa Yes Olympic po. qualifying. All right, I guess. But of course, itong Southeast Asian Rowing Federation is pasiklaban ito ng mga top rowers mula sa iba't ibang panig sa Southeast Asia. Ito yung katumbas ng Southeast Asian Games. Pero after the competition, dumiretso ka doon sa training para naman pagandaan yung Southeast Asian level, Southeast Asian Rowing Federation Championships. And ano masasabi dahil yung mga mo dahil from time to time, papatindi pa yung mga makakalaban nyo doon sa dalawang categories na inyong lalaukan. Yun nga po, kakabalik ko namin rest po kami ng 1 week. Tapos po, tuloy-tuloy pa rin po yung training po para mas maging maganda pa po yung mga performance po namin at tuloy-tuloy din po yung mga improvement ng mga technique po namin. Okay. And looking doon sa competition, inasahan mo ba na yung mga makakalaban ninyo doon sa Southeast Asia, lumalakas din yung mga strokes, gumaganda na yung mga techniques, at of course, they're confident na baka maagawan ka pa doon sa podium, doon sa Yes po, Southeast Asia.
hindi po natin masasabi kapag sa ibang country din po kasi malalakas din po yung mga nila, yung mga pinapadala din po nila eh. Hindi po natin ma-expect kung gaano kataas na level na po ba sila. Hopefully po na ano naman po na nasa parang same na level naman na lang po kami at na yun nga po na natalo ko po sila. So, ikaw ay naglaro sa women's single sculls. So, imagine ikaw yung top 2 pa lang pagdating sa women's single sculls. Ikaw yung pumalit kay Juani Delgaco na kasalukuyan po ay nasa Mets France kasi nga nakakuha siya ng qualifying berth para doon sa Paris Olympics. So, ikaw yung nilagay pagdating niya sa Southeast Asian Rowing Federation. And I'm sure napanood dito ni Ma'am Joanny yung training, yung preparations hanggang sa mismong competition. Kahit nasa malayong lugar kayo, at least chinichill pa rin ni Gianni. Ikaw, pagdating nga dun sa event niyo na sinalihan, anong masasabi mo rito? Thankful po kami kay Ate Joanne kasi siya po talaga yung nabigay sa amin na inspiration po sa buong team ko na ano po, kasabay po namin siya mag-training, kasabay po namin siya mag-improve. Kaya po sobrang saya po namin na sobrang support niya po sa amin at ganoon din po yung support namin para sa kanya. Pero, of course, pag sinabing competition, kailangan nakatutok ka rin sa nutrition, sa conditioning, sa mental aspect, more important sa physical aspect, at isa tamang pagtulog. At least binabantayan ninyo yung iba't iba mga aspects na yon to make sure na 100% ready ka pagdating sa competition. Pero most important pa rin is yung pag-maintain ng mga oras sa inyong event na sasalihan mo, yung mga clockings to make sure na maging at par tayo dun sa mga Southeast Asian rivals natin. Ano masasabi? Ano po, dapat po ano lang talaga, nasa atleta naman po talaga yung disiplina po sa pagtulog, gano'n. Dapat po alam mo yung mapagpagod ka, matutulog ka na agad, huwag ka nang self-control, gano'n. Yun. Okay. So maganda talaga ang naging output performance niya doon sa inyong pagsabak nga doon sa Southeast Asia Rowing Federation Championships na kumbaga ito rin yung parang preview na rin sa gaganapin na Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Kung saan hopefully makakasama na rin yung rowing diyan po sa mga sports na pagsasalihan niya doon sa competition. But let's go back nga doon sa assessment natin dito sa competition. Nanalo ka pala ng gintong medalya sa women's single sculls kung saan napaka-igpit talaga yung labanan ninyo laban sa taga-Thailand. Lalo na, inabol mo yung taga-Thailand doon sa 250 meters. Diyan po sa women's single sculls, hanggang na-erase mong oras ay 8 minutes and 53.71 seconds. Kung saan napalarunan mo ang gintong medalya. Kaisa-isang medalya nga para sa Pilipinas. What's your take? What's your assessment nga? Lalo na sa medyo crucial moments na nilawan kung saan dikit kayo ng taga-Vietnam hanggang sa makarating ka doon sa finish line. Ano masasabi nyo doon sa assessment nyo and of course yung reaction nyo nung nakarating ka sa finish line? Ano po, yung sa akin po, ano po, ginawa naman po namin yung mga lahat po ng mga training po na binigay sa amin ng coaches namin. Simula po ng 250. Kasi po, last one month po ng laro namin, lahat po ginagawa naman namin ng, ano po, kada meters, 200 meters, 500 meters, 750 meters, 1,500 meters, ginagawa po namin yan ng max. Parang yun na rin po yung nasa isip ko na ano po, na i-apply ko po yung mga natutunan ko po sa ginawa po naming training at pagandahin pa po yung stroke ko at think positive lang po sa yung ginagawa kong stroke. Halos nga po hindi ko po ma-expect yung nahabol ko po yung Vietnam kasi ano na rin po kapag last to 50 meters, lahat po ubos-ubos na po yan. Kung anong may buhos mo hanggang finish line, yun na po, yun yung final result mo. Hanggang
hindi ka pa po nakakarating sa finish line, wala pa po yung final result. Kaya habang wala ka pa sa 2,000 meters na finish line, dapat nandun pa rin yung hope mo na makakauna ka or maabutan mo yung kalaban mo po. And of course, at least na nating ninyo yung best time para dito sa event. Inasahan mo ba, of course, na yung best time na naitala mo dun sa women single sculls event ay sapat na sa iyo para at least i-maximize nyo or i-gain confidence ninyo pagdating na sa susunod na competition yung oras na na-erase to dun sa single sculls mo? Sa akin naman po, yung time ko po dun is sapat naman po siya para maging gold medal po. Pero hindi pa po yun yung best time po kasi yung best time ko talaga po is 8:23 po. Yung best time ko po dito sa Lamesa Dan po. Nasakto lang po talaga nung race po namin, medyo hindi po talaga magandang panahon, tsaka yung alon din po talaga may effect din po talaga mga sa races po yung mga ganun na pangyayari po. Pero okay naman po yung 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 time po na para maging gold medal po na para sa team po. Pero at least meron ka rin shares of triumphs and most important, shares of struggles and trials ga pagdating ka sa competition. Ito ba mga challenges na inarap ninyo, lalo na sa training, difficulties, at least nagpalakas loob ka pa, kaya nga nakakuha ka, nagkaisa-isang ginto para sa Pilipinas. Maring yung ibahagi nyo sa amin? Yes po, yung mga hirap po na dadaraanan na dadaraanan po namin dito sa Lamesa Dam, yung mga training po, yung mga sikap po na everyday na ginagawa po namin is nagiging motivation po talaga moron kapag nasa competition na po kami. Kasi once kapag nasa competition ko na po, one races or two races para sa final na po yun eh. Kaysa dito sa Lamesa Dam, mag-training ka lang para mag-improve. Pero kapag nasa competition ka na, isang races lang yun, dapat nandun palagi yung focus, yung talino sa pagsagwan mo, tsaka yung hope mo palagi kay God, dapat na ano rin talaga po, nasa kanya po talaga yung soul mo na bigyan mo yung best mo palagi po. Okay. And also, idagdag natin, nakakuha ka rin ng tansong medalya, bronze medal, doon sa women's quadruple sculls, kung saan nakasama mo sina Amelie Pagulayan, si Faye Salenton, at saka si Tammy Shah. So, what's your take doon sa women's double sculls event kung saan nakasettle kayo ng bronze medal? Ano yung naging overall assessment mo doon? Ano po, ah team na sa amin sa quadruple sculls po kasi more on teamwork po talaga. Dapat po kung ano po yung command ng yung sa likod mo po, dapat kung ano yung command nila, dapat sundan mo lang po talaga. Tsaka all out po yung race na po na yun sa amin na all out po talaga. Dapat kung ano yung ibigay ko, yun din yung susundin nila po na mga ano ba, yung rating ganon. Dapat sabay-sabay rin po, ganon, para maka, para po maganda po yung plate ng bangka. And, of course, the medal tally na nakuha ninyo, one gold and one bronze medal. Idagdag na rin ito sa medal tally. Marami-rami kayo nakaapat ng mga silver medals, mga bronze medals from the national team, and even yung mga young rowers natin galing sa Ateneo, galing sa Ternate Cavite. Kasi yung Ternate Cavite, yan yung isa sa mga training centers na yun at grassroots up na rin para sa ating Philippine rowing team na nakapag-contribute sa medal all natin dito sa competition. At least, na-inspire ka lalo dahil yung mga kapwa mo rin, mga national team rowers, yung mga sumusubok pa lang na makapagpasok sa national team, lalo na galing sa Ateneo at sa Ternate, nakapag-ambag rin ng mga medalya nga dito sa competition at ikaw yung kaisa-isa na nakakupo ng ginto, which means parang masaya talaga itong Philippine Rowing Association na sa naging performance at they are ready and they are on track nga para sa SEA Games, no? Yes po, ano po, magandang experience po yun sa mga, yung sa Ternate at saka Ateneo po.
Kasi po ano po magandang exposure po talaga kapag may labas po kayo. Marami po kayong natutunan ng mga marami po talagang natutunan ng mga bagong techniques, skills, tsaka marami parang ma-apply nyo rin po talaga sa training yung mga nakikita nyo pong mga mas malakas pa pong mga atleta po ng mga ibang bansa. Parang mas nakikita po namin yung mga ito pala yung dapat na improve namin kasi ito yung kulang, ito yung chine-check sa amin, dapat ito yung mas magandahan pa namin. Yun po. And since this is a SEA Games preview nga, Christine, patikit sa SEA Games, itong gold medal po at sa SEA Games Rowing Federation Championship ay parang added boost na rin para pagdating niya sa 2025 SEA Games, kailangan mong maigitan pa yung performance, kailangan mo mas maigit yung time na brinake ninyo para mapatunayan natin na kaya pala ng mga Pinoy na makipagsabayan at makipagsagwan sa mga kalaban natin sa Southeast Asia at makuha natin ang titulo na inaasam pagdating naman sa SEA Games. Yes po. Sa ngayon po, ano po, more on, ano po, practicing of endurance, technique po talaga. Kasi po, kapag once po kasi nag-back to zero po kayo, parang mahihirapan din po kayo bumalik sa track na sa rowing. Mas maganda po talaga kahit dahan-dahan lang po yung training, at least nandun pa rin po yung everyday na papapawis po kayo. Hindi po iniiwan yung mga ginagawang mga jogging, mga counting weights, ganun po para hindi po ma-zero talaga yung endurance. At ganun na rin po, dapat may magandang talaga pundasyon para sa SEA Games. So para kung ano man po yung gusto ko or gusto namin na makuha sa SEA Games ay makuha po namin at maging masaya po kami sa mga resulta po namin. Since this is a Sea Federation Championships, I'm sure yung family, yung friends ninyo na nasa Zamboanga ay napanood nila itong competition na yon, namangha sila sa naging takbo ng inyong gold medal performance ninyo. Ano yung reaction ng family mo, ng friends mo all the way from Zamboanga? Na napanood nila yung o nabasa nila yung balita na nakakuha ka ng gintong medalya doon. Ano po, sobrang supportive ko ng mga parents ko. Sobrang saya po nila kasi yun nga po. Di rin po nila ini-expect kasi sabi nila nga po sa akin palagi, kung ano man yung mabigay mo na best sa laro mo, dapat maging masaya kasi hanggang dun mo lang kaya. Next time, malay mo na maano mo pa, ma-beat mo yung mga record mo tsaka mas maging maganda pa yung ano mo yung result mo. At saka sa mga barkada ko rin po sobrang supportive. Halos din na nga po makandara pa yung Facebook. Parang nahihilo na po ako sa tingin ng mukha ko. Nahihilo na ako sa mukha ko po eh. Tsaka supportive talaga po yung City of Zamboanga po. Once po nandun na po agad eh. Nakaka-overwhelming din po yung support po nila sa akin. Totoo ba yun? Nahihilo ka sa dami ng mga binasa mo mensahe? Yes po, pag gold ko po, sabi ko, nung mga 8 hours pa lang ata, parang palagi na lang sa newsfeed ko, mukha ko. Sabi ko, nahihilo na ako sa mukha ko. At saka sa dami pa naman ng mga binate, mga congratulatory message. Parang higit 200, 500, galing sa mga kaibigan, kahit mga estrangero, nagme-message Yes ka po, sa'yo. Na sobrang thankful. Sobrang thankful po talaga ako kasi kahit hindi ko po masyadong kilala ang mga barkada ko, mga family ko, overflowing po talaga yung congratulation nila sa akin. Sobrang saya ko po at saka nakaka-boost po talaga kapag ganun yung mga barkada mo, mga family mo po, ganun. Sobrang nakaka-inspire po talaga. Okay. So after nitong CREF championship, back to square one na tayo, back to training na simula sa susunod na linggo. And I'm sure nakapagpahinga ka lalo, nakapag-rest ka na dahil at of course meron din yung mga ibang ilang mga interviews wala sa iba't ibang mga networks. And then diretso na ulit, balik na ulit tayo sa training. So ano na susunod na competition na paghandaan ninyo?
Based po sa sa information po ni Coach Ed po sa akin, may po kami labas po kami this August po ata. Di ko po alam anong date po talaga pero this August po para po sa under 19 tsaka junior under 23 po na World Championship po ata yun sa Canada po. Sa Canada pala. So, I'm sure, ina-expect ko na mapantayan mo pa yung gold medal finish sa Southeast Asia o di kaya kahit pa paano makapag-produce ng better results nga doon sa inyong pagsabak nga sa Canada, which is inaasahan naman natin dahil of course isa itong international age group rowing competition. Pero ang pinakapangarap mo sa ngayon is marating ninyo yung 2028 LA Olympics. Si Johnny, settled na sa 2024, pero ikaw, tinitignan mo ba sa sarili mo na makaka-qualify ka hopefully sa 2028 LA Olympics? Sa ngayon po parang hindi ko pa po muna siya inaano, look forward po. Pero lang po, inaano ko lang po muna yung mga upcoming na mga competition ko po. Kasi habang marami po akong exposure po, mas nagiging marami po ako natutunan. Yun po, mas maraming natutunan, mas marami rin po na-adapt na mga bagong magagawa po sa bangka. Yun nga po, training lang po palagi, lang po, basta kung ano po yung ibigay ni Lord, go with the flow lang po ako. At saka po, kung ano man po ibigay ni Lord, yun na nga po, go with the flow lang po ako. Pero sa ngayon, chinicheer niyo si Gianni na sana ma-gain nila yung magandang exposure, experience niya pagdating sa Paris. And I'm sure magbigay ka nga ng konting mensahe kahit malayo ka para kay Gianni. Kung nakikinig man siya ngayon, kung napapanood niya yung interview natin sa iyo, anong gusto mong may parating na mensahe para kay Miss Joanny sa kanyang nalalapit na pagsabak na dito sa Paris Olympics na ngayong buwan na ito gaganapin dyan sa Paris, France. Ano masasabi? Hi po Ate Jo, good luck po sa'yo sa upcoming competition. Nandito lang po kami palagi na nagpe-pray para sa'yo sa magandang result mo po at sana po good health po kayo dyan palagi and go lang po. Nandito lang po kami palagi para sa'yo nagsusupport, mga family mo, kami mga teammate mo. Ah, Isang big inspiration para sa amin at maraming salamat po sa mga advice po rin po para sa amin at ingat po kayo dyan palagi ni Coach Ed at take care po. And lastly, ikaw pala isa sa mga awardees dyan sa Women in Sports Awards. And sa inyong sa dami nga na mga napalalunan ninyo mga awards from 2023 up to 2024 this year, parang mas lalo ka pa ma-motivate, parang mas lalo kang ganaan sa inyong sarili. And even sa mga kababaihan natin na rowers, Joanny, ikaw, si Ameline, si Tammy, si Pesa, at iba pa mga rowers na magbigay inspirasyon sa mga kababaihan natin o dun sa mga ilang mga kabataan natin na nakikipagsapalaran na maabot ang pangarap ng makapaglaro sa national team balang araw. Di kaya maturuan sila ng rowing na isa sa mga water sports na kilaligan natin. Magsisilbi ba itong inspirasyon mo sa mga kababaihan natin, itong mga pagkapanalo nito, na ikaw ay isang awardee doon sa Women in Sports? Ah, sa palagi ko po magiging inspirasyon nga po kasi marami rin pong mga babae parang nangangarap sila yung parang akala nila na hindi nila magagawa yung malalaki lang magagawa ay kaya rin ng mga babae. Dapat po kapag may gusto ka pong gawin, dapat gawin mo na. Kung hindi ka man mag-succeed, pero at least na try mo. Ganun po. Okay.
Christine, again, congratulations on your double medal finish, gold and silver sa Southeast Asia Women Federation Championship sa Vietnam. And I'm sure na sa susunod na competition ay mas lalo pa pang mag-perform at the very best para at least ma-achieve ninyo yung at mini-maintain ninyo yung medal finishes sa inyong susunod na pagsabak dyan sa Canada. And of course, hoping for the best na rin para makapag-qualify tayo, makapagpadala tayo ng isa pang rower dyan sa LA Olympics sa mga susunod pang mga competition na mga Olympic qualifiers and even the SEA Games and Asian Games and other competitions. So, ito na pakakataon, Agustin, para magpa-atid ng pasasalamat sa lahat ng mga taga-suporta ninyo, even sa Zamboanga na siguro maraming nakapag-cheer sa iyo online kahit sa labas. Baka may mga papatan, pulin mo yan pag uwi ninyo. Go ahead! Ano po, nagpapasalamat po kay God po na nagbigay po sa akin ng katulungan at kalakasan po sa mga race po namin. At ganoon din po sa aming mga coaches dito. Nandyan po palagi na gagabay po sa amin. Parang second na magulang po na po namin. Si Coach Shes, si Sokrat po, si Coach Nick, si Coach Icon po, si Coach Sokrat. At ganun din po sa mama ko, si Mama Agnes, si Papa Jobert. Ganun din po sa kapatid ko po, sa mga tropa ko, sa lolo't lola ko po na dyan sa Zamboanga po. Ganun din po sa barangay po namin sa Dulan, Upper Bungyaw po. Sobrang supportive po ng kapitana po namin sa Kapitana Jonit Hassan po, tsaka sa City of Zamboanga po. Sobrang supportive po nila sa akin as an athlete. Nandyan po sila palagi na nagsusupport po sa akin, nagko-congratulate, nag-aabang kung ano mga next na ginagawa ko, nag-a-advise din po, nagbibigay ng nag-advise sa akin. At sobrang thankful po ako sa kanila. Yun lamang po. Ayun. Thank So, magta-thumbs up po muna tayo and smile sa group picture. 1, 2, 3. All right, Christine, thank you so much and have a blessed day po. Good congratulations. thank you. Bye! Salamat!